what's up guys? Good evening. First cycling vlog namin. I'm Fop. I'm Kia. So today short ride lang kami. Saan tayo? Magbabasketball ako sa Project 4. So sabi namin magbike na lang kasi malapit lang naman. Dito lang kami sa Marikina, sa Barangay Industrial Valley. So tara, samahan nyo kami. See you later guys. So ayun, nakaalis na nga kami. Time check, 8 PM na yan. And actually, papunta kami nga dun sa basketball game. And 8 PM din yung start ng laro. So context lang bakit kami na late. Sa dapat 7:45 nakaalis na kami. Pero sobrang busy namin ayusin yung mount ng aking Insta Ace Pro 2. And dahil may binili akong bagong case ng Ace Pro 2, nahirapan kaming ilagay yung mount. So parang 15 minutes lang namin siyang inaayos. So sayang sa oras. So yung daan muna namin dyan is from Cinco Hermanos. Labas kami sa may Olandes. And all the way to C5. Konting ahon, konting hirap mo. Tapos tumbok na intersection, dire-diretsong mo. Ulang intersection kanan, doon na papuntang Project 4. Yung pangalan nga pala ng court is Barangay Masagana Basketball Court. Apparently bagong court lang pala ito. Ayan, tabla siya. Sabi nila maganda daw yung court na to, parang kasing level niya yung mga court, wooden court sa Greenwoods. So, exciting maglaro. Short backstory, simula kami sa cycling last year, December. Unang bike ko nun, Gent. Tapos, naawa siya sa akin, binilan niya ako ng carbon bike. Hanggang sa napunta sa Elms. Kaya kami nag-cycling. Ayaw na namin yung lifestyle na kain tulog lang. Tapos, ayun. Si Fosa, pagbili na rin ng Specialized na Alice. Anong Alice yun? Specialized Alice Sport, parang 2022 model. Nakuha ko siya nun sa clearance sale sa Eastwood Warehouse at 50% off. So parang lumalabas na sa ano na lang siya, 47.3. Dahil nga December siya na. Pero yung okay doon is yung size ng bike na nakuha ko is size 56. Tamang-tama para sa height ko kasi 6'1 yung height. So it's meant to be. Meant to be siya. Meant to be. Ako naman, yung carbon bike na binili niya for me, kinuha pa namin yun sa Naik, Cavite. Tapos, masyado kasing malaki sa akin. So, naghanap siya ng Elves. Falat, second hand. Tagang Cavite rin, pero nag-meet up na lang. So, tayo pa na rin. Mall of Asia. Sa MOA. And then yung Elves, pinarepaint na lang namin kay 69 cycles. 69 cycles. So, ayun. Short story din pala nung pinarepaint namin yung bike. Ang pinramis sa aming lead time is 2 weeks lang. Pero ang nangyari, 1.5 months. Apparently yung nangyari pala, yung bakay ng pintor ay nasunog daw. So, tuluyang na-delay yung pag-repaint ng bike. Tapos, lalong putik-kati tayo ng bike. Oo, sobrang tagal namin hindi nakapag-bike nun. Kaya nung nakuha namin yung Elves, grabe, halos everyday kami nagpabike. Oo, pero worth it naman dahil ang ganda ng finish. Gusto nyo magpa-paint or any bike service dyan kay 69 Cycles, sa Katipunan lang yan. Yes, at Katipunan Extension. So, yung Elves ko, anong group set niya? Mixed group set siya na alam ko is ano yon. Yung crankset is Ultegra, and then yung RDFD Shimano 105, then yung STI mo is Ultegra. Ikaw, yung sa Specialized? Yung Specialized Alice ko, ano yan, nung bago kong nakuha, naka-straight Claris set, 9-speed lang siya, so sobrang bitin. Kaya ang ginawa ko, nag-upgrade ako ng Shimano straight 105 na set. Ginawa niya ng all-in a span of what? 2 months? 3 Yes. months? Then, ang mga in-upgrade din namin sa bike namin, nag-upgrade kami ng wheel set, carbon wheel set na 50mm, yung Avian. Kasi pareho kaming rim brake, so medyo pili lang yung mga carbon wheel set na nabibili sa market for a rim brake. Buti na lang kay Avian, Shopee, meron. So, yun ang kinuha namin. And, matibay, no issues naman. So, yeah, definitely recommend ko tong budget carbon wheel set. Got it for what? 19,000 nag-sale siya eh. Ang original price niya is para nasa 25,000 yung pair. First ever long ride namin, mabitak. Yes. Second is yung Infanta na Arc.
Yung Infanta Arco, ano yan, kasama namin yung Decathlon Masinag Cycling Community, DMCC. So, sumama kami doon and ano siya, ensayo ride. Buti pinagbigyan kami doon sa ensayo ride kasi hindi pwede talaga mga newbies doon, kailangan fast pace. Pero wala ano kami, sinaulo kami at sumama kami. Tapos, ayun. So, Muntik nang mahimatay. muntik na akong mahimatay nun. Naalala ko, parang 2 kilometers na lang bago nung kilometer 19. Sumuko pa ako. So, hindi ko siya natapos. Ako naman, nadating ko yung arko, na-try ko pa mag-bike pa uwi. Pero hanggang Sampaloc lang ako. Tapos yun, napag-decide namin Gumamit kami ng ipinagbabawal na technique. Nag-book kami ng lalamove. Galalamove na lang kami. So, naglalamove kami from Tanay, Sampaloc back to... Ikina. Hindi. Sa Decathlon. Decathlon. Masinag. Doon kasi tayo nakapark. So, ayun na nga. Start na ng ahon. Papunta sa intersection ng Katipunan Extension and Boni Serrano. So, ito na nga yung sinasabi namin. Matagal kaming walang ensayo at ramdam namin ang sakit sa baga. Kita mo ang aking paghinga doon. Ako'y hirap na hirap sa mga panahong ito, lalo na hindi kami naka-quits. So, ano lang, puro padjak lang talaga at tiis. Kailangan din pala mag-ingat dito, bagamat matarik, maraming mga sasakyang matutulin at makikita mo yung lane sa kanan ay parang hati lang. So, ingat din kasi minsan may mga establishments sa kanan, may mga lumalabas na kotse. So, mahirap to pag naka-quits ka. Pag may lumabas, wala, hinto ka talaga at mahirapan ka na kaka-recover. Isang paalala na din, lalo na kapag nagbabike ka sa gabi, ay dapat kumpleto ang iyong mga gamit. So, isa na dyan ang iyong helmet na dapat lagi mo isuot. Pangalawa, ang mga taillight o mga ilaw. Kasi ang pinaka-importante pag gabi, dapat ikaw ay nakikita ng mga ibang motorista. So, mahirap kapag hindi ka visible sa ibang motorist, pwede kang makakos ng accident at mapakapahamak ng iyong sarili at ng iba. So, bilang siklista, ugaliin din natin na magbigay ng mga hand signals, no? Kunyari, mag-merge ka sa traffic, so gumawa ka ng mga hand signals na kunyari papunta ka sa kaliwa o papunta sa kanan. And kunyari group ride din kayo, kailangan nagbibigay rin ng hand signals sa likod mo. Kunyari merong mga lubak na kailangan iwasan or mga kailangan nyo mag-slow down dahil merong mga intersection na milalabas ng mga kotse. So yun, very important talaga yan sa cycling dahil wala tayong mga turn signals kagaya ng mga ibang kotse, so limited ang ating communication. Pero syempre what we're going to utilize ang ating mga body parts like yung hands or basta kung ano namang pwedeng gamit, like pwede kang magbigay ng mga voice prompts and ayun na nga, nakatungtong na kami sa intersection, tapos na ang hagipit na ahon na C5 Libis. Grabe higal mo, pero nag-vape ka pa talaga. Oo, kailangan natin kumarga ng hangin. Pero kidding aside, isang paalala din nga pala. So, pag nagbabike tayo, syempre, ginagamit natin ang kalsada. So, wala tayong driver's license. So, parang we're just sharing the road. So, importante din na lagi tayong mapagbigay sa kalsada at inirespeto ang ibang mga motorista. So, as much as possible, dapat lagi lang tayo nasa bike lane. Lagi natin pinapauna ang mga mabibilis na sasakyan. Stoplight kanan. Stoplight kanan. So, sa puntong ito, hindi ko na alam yung daan or yung dadaanan. So, pina-overtake ko na sa FOF para susundan ko na lang siya. Pero,
bago kami kumanan dyan sa first intersection, natanggal yung kadena ni Fo. So makikita nyo, ayusin namin yun mamaya. So isa nga palang iingatan natin palagi pag nagbabike tayo sa kalsada, yung mga Bago mag-ride. yung mga lubak. Siyempre road bike lang tayo, maninipis mga gulong natin, at yung mga lubak na ito pwede tayo mag-cause ng semplang. And buti na lang sa pagkakataon na to, yung kadena ko lang naman yung nalaglag nung nalubak ako. Especially pag gabi, mahirap nang magmabilis or humataw. Kasi minsan may mga unexpected lubak and that can cause you to semplang. So, importante din mag-invest sa magandang headlight. So, yung headlight namin is parehas na Rock Rose. Iba lang yung model. Siguro pag in terms of usapang headlight, maganda yung mga 1,500 lumens and above para maganda yung illumination niya sa daan. And kitang-kita mo talaga yung mga dadaanan. At syempre, hindi lang importante yung headlight, importante din yung tail light. Diba? Para from malayo pa lang nakikita na kayo ng mga motorist. Yun na nga, dahil nga nalaglag yung kadena ko, pansamantala muna kaming bumilid sa kanan para ayusin yung aking bike. Short backstory nga pala, naalala ko dati, nag-bike kami kasama yung Decathlon Masinan Cycling Community. Papunta kaming Boso-Boso nun, and may nadaanan akong parte ng kalsada na may puro bubog. So, nung una hindi ko siya pinansin, pero eventually na-feel ko bumigat yung pagbabike ko. And nung chinek ko, ayun na nga, flat na nga ako. Ang problema doon, dahil na flat ako, wala pala akong baong mga tools, wala akong baon na inner tube. So, kinailangan ko pang maglakad at maghanap dun sa nearest na vulcanizing shop. So, yung maibibigay ko, dapat pag mag-ride tayo is kompleto yung mga ating tools. Meron tayo ng mga Allen wrench set, meron tayo yung mga pangbaklas ng gulong, and meron tayo yung mga extra inner tube. So dapat kabisado nyo yung size ng inner tube nyo. So usually naman pag mga bike, meron yung mga 26 or 27 to 28. Meron din naman yung mga inner tube na nag-expand or yung compatible na siya, parang universal na. And dapat yung inner tube din, alam mo yung size nung valve. Baka kasi yung carbon wheel set mo 50mm, pero yung inner tube na nabili mo 20mm lang yung valve. So hindi kakasya yun, hindi mo mapapump ng area. Okay, so fast forward muna tayo papunta sa laro. See you guys! So yun na nga, nakarating na kami sa basketball court. Apparently, nagsimula na ang first game, so sa second game na tayo makakalaro. Shoutout nga pala kay Gio, ang sponsor ng laro na ito. At si Jeko, ang ating mga kapitbahay, mga Cinco Brothers. So matagal na natin silang nakilala at mga nakakalaro, so malayo na ang pinagsamahan namin. So malaking karangalan na makalaro po ulit sila. Tagal akong hindi nakalaro, I think mga 1 year na. Dulot din nung na-injure ako dati sa liga na ACL.
challenge na na-encounter ko habang naglalaro ulit after a year, yung pangangapa ulit. So, parang yung mga moves ay kakaiba na eh. Yung mga spin move, yung mga pag-crossover, iba na yung feeling. Siyempre, ganun naman ang basketball, diba? It's a skill. So, pag matagal mo siyang hindi pinapractice o hindi ginagawa, maraming mga nakakalimutan mo ng mga bagay-bagay. So, important pa rin talaga kung gusto mo ma-maintain ang high level of basketball is practice. So, yun na nga, what I mentioned earlier kanina, dahil nahinto ko sa pagbabasketball is because na-ACL ako. Yun, nag-undergo ako ng ACL reconstruction surgery. And after nun, kahit nag-therapy ako, di ko na rin sineryoso masyado yung basketball. Andun na rin kasi yung fear na baka maulit or something. Tsaka, wala, hindi naman ako nag-push through sa professional or collegiate basketball man back then. So, hindi ko na rin naisip yung point. Patulog. So, tapos na ang basketball, pauwi na kami. Same route lang nung papunta. Pauwi na tayo ng Katipunan, then baba lang sa Escopa, then Barangay Industrial Valley. So, ayan. Samahan niyo ulit kami sa aming next cycling vlog. See you guys and good night. See you!